dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pag inilugay og armas tali na kasibilyan nga pulis sa Medina, Misamis Oriental ug gisita nga tricycle driver nga armado, nakuhaan og video. Mga miyembro sa gingong tribo nga nagtindog og kaugalingong gobyerno ug nagapadlak og mga patigayon sa Surigao City arestado sa CIDG. Upat ka balay naugdaw sa managlahing sunog sa Cagayan de Oro City, kapin 1 million pesos na talang danyos sa BFP. Insidente sa sunog sa Davao City nagkadaghan. BFP nagpahimangno sa publiko nga magmatngon aron malikayan ang sunog. Ug van nga dunay kargang smuggled cigarettes nga gigukod sa kapulisan naapsan dihang nadisgrasya sa General Santos City. Upat kasakay sa convoy niini nga SUV arestado. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nagpaymangno ang kabumberuhan kalabot fire safety karong nagkadaghan ang kaso sa sunog sa Davao City. Ano report ni John D. Esteban. Kamatikdang sa Gunson ang sunog sa Davao City. Sagad niini, sunog sa residential areas. Sumala sa Davao City Fire District, 29 na ang natalang sunog sa syudad as of February 19 karong tuiga. Muapas na matud pa sa 112 fire incidents sa Enero o Pebrero sa 2024. Sa bulan sa Enero ding tuiga, itandi sa nakalabay tuig, 51.55% ang gisaka. Samtang sa Pebrero, kapin 50% sab ang gisaka itandi sa tuig 2024. Residential fires, ang nag-una gid nato na leading cause is kani mga electrical related fires. When we say electrical related fires, apil na dira yung mga naga-overheat na appliances, loose connection, wala na tarong og saksak. And of course, yung mga dilapidated electrical lines nato sa sulod sa Panimalay, nga worn out na, so that would cause short circuit and it would result to fires yun. Hinuon bisan residential fire ang sunod-sunod nga sunog ning mga nakalabayng mga adlaw. Sumala sa BFP, ang kadaghanan sa kinatibuk ang kaso sukad mao ang non-structural o mga grass fire. Naka-request sa sab ang Davao City Fire District sa Davao City Water District nga magbutang og fire hydrants at tubangan sa mga fire station. Ginapaabot na lang sab daw nila ang tubag sa ilang mga request alang sa dugang fire trucks ug equipment. Usasab sa hagit sa BFP, mao ang kakulang sa manpower. Dako kay tabang sa mua ang presence sa atong mga volunteer groups. So in case nga na mga fire incidents, isagid na sila sa maka-augment sa mua dahil sa mga lack of manpower sa BFP. So isa sa force multiplier nato isa nga to mga fire volunteer groups. Samtang mihatag sab og pahayag ang Davao City Fire District kalabot sa nahitabo nga panaglalis sa usa ka fire volunteer ug miyembro sa Urban Search and Rescue Team sa Central 911 samtang nagpadayon ang sunog nga nagkatag sa social media. Then during fire operation, height of emotions, hindi na po sila nagkaintindihan, so there was a miscommunication and then kaya po nangyari yon, but it was called out immediately naman din po. No? Giklaro sab nila nga usa lang kini ka isolated case. An isolated case, hindi naman po siya laging nangyayari, no? So as much as possible, as members of the Bureau of Fire Protection, we stand as the ground commander. As much as possible, we really make ways to avoid such incidents kasi nakakahamper po talaga siya sa operations, no? Kauban, si Bebot Cajes sa camera. John D. Esteban, One Mindanao. Sobra 8,000 ka individual ang nadakpan sa paglapas sa anti-smoking ordinance sa Davao City sa milabay nga tuig. Ang wala nakabayan og multa gipasakaan og kaso sa otoridad. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, sumala sa Vices Regulation Unit ni gawas sa mga taga Davao City. Doon na say mga nadakpan nga dayo sa syudad nga nagapanigarilyo bisan sa pampublikong lugar. O gawas ni ana, doon na say sobra libo nga nadakpan nga magmalapason sa liquor ban ordinance. Sa datos sa Vices Regulation Unit sa Anti-Smoking Ordinance sa Davao City o ang pagbawal sa pagpanigarilyo sa mga pampublikong lugar o uban pang lugar nga nakaspecify sa ordinansa. Sa tuig 2024, ana sa sobra 6,000 ang nadakpan. Apan ana lang sa sobra 5,400 ang nakabayad na sa ilang multa.
Sagad matud pa sa madakpan kanang break time sa mga empleyado nga magpasagad lang og panigarilyo. At least na-inform mo na sila bahin sa dissemination na to ana. Pero kanilaging gahe ulo ba ang uban dayo po na diri sa tuwa kanang mga taga-laing lugar. Sa pagpatuman sa liquor ban, sobra 1,000 ang nadakpan. Apan hapit 600 lang ang mibayad sa ilang multa. Pagkalauna sa kadlawon, kinahanglang undang na ang inom o magsirado na ang mga bar o inumanan. Kung ma-issuean og citation ticket sa kalapasan sa anti-smoking ordinance o liquor ban, 3,000 pesos kaayo ang multa. Ang mga pakyas nga mabayaran ang multa, gipasakaan na og kaso sa paglapas sa ordinansa. Ana sa tulo na sabmatud pa ka mga establishment ang napasirado sa Business Bureau tungod sa nakadaiyang kalapasan. Kung dili kayo dili sila manira within alauna, pagka 1:30 ana amo na nang kandakan jud na sila og 1:30 sa gabi kadlawon ba ang tawag ana morning. So 1:30 magsimula na ang operasyon ng ana. Niabot na sab sa hapit 10 million pesos ang nakolekta sa Davao LGU gikan sa penalty sa mga nadakpan sa tibuok tuig 2024. Gawa sa 50 ka VRU enforcers nga maoy nagapanakop, dunasay mga pulis nga nagapatuman sa mga ordinansa. Sara nagpahinumdum sab ang Vices Regulation Unit labi na ngadto sa mga establishmento o mga bar nga ginabawal ang pagbaligya o mga ilimnong makahubog o mga samang ilimnon ngadto sa mga minor de edad. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Samtang atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Pag inilugay og armas tali na kasibilyan nga pulis sa Medina Misamis Oriental o gisita nga tricycle driver nga armado, nakuhaan og video. Suspect arestado o gipasakaan og tukmang kaso. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Viral karon sa social media kining cellphone video nakuha sa usa ka netizen. Din makita ang duha ka mga lalaki nga nag-inilugay sa usa ka sling bag. Makita ang lalaki nakasuot og blue t-shirt ug naka-short pants nga pugsanong ginapaluhod ang lalaking naka-sweatshirt ug nakapantalon. Andod sa usa ka lalaki nga nakasuot og color yellow nga t-shirt ang mitabang sa pag-ilog sa maong bag. Antod nga ilang nakuha ang usa ka pistola nga gikan sa maong bag. Ang insidente gikumpirma sa Police Regional Office 10 ug ang makitang lalaki nga naka-color blue og t-shirt usa di ay kapulis. Kining ato ang police no, he was assigned as intelligence officer sa 1001st maneuvering company sa RMFB 10. ug ang area niya nga ginamonitor is ang kining municipality sa Talisayan ug Budina. Dugang sa opisyal nga nahitabo ang insidente niadtong adlong Domingo. Nakita matud pa sa pulis ang tricycle driver nga adunay gisukbit nga armas sa iyang kilid nga bahin. Butang nga gisundan kini sa pulis gamit ang iyang motorsiklo ug pag-abot sa merkado sa Medina Misamis Oriental. Dito na nakapabor ang pulis sa pagkompronta sa maong lalaki. Adunay .38 revolver nga adunay unom ka mga bala ang nakuha gikan sa maong lalaki. Nakakustodiya na kini karon sa kapulisan sa Medina ug gipasakaan na sab sa tukmang kaso. Samtang padayong ginapaningkamutan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa maong suspect. Nagatubang kato siya og kaso karon for violation sa election gun ban. Apil na usab ang kaning violation sa RA 10591. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nagkatensyon ang pagpatuman sa demolisyon sa usa ka resort sa Barangay Malabog sa Pakibato District sa Davao City. Gibarugan sa tag-iya nga wala miagi sa saktong proseso ang demolisyon. Atong sayron ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, sumala sa tag-iya sa maong resort, desidido siya nga mupasaka og kaso. Mao kini ang eksena sa pagpatuman sa demolition sa Davao City Engineers Office sa Camp Eliaga Spring Resort sa Purok Golden Shower.
Barangay Malabog, Paquibato District, Davao City, alas 9 sa buntag adlong Huwebes, February 20. Ang tag-iya mibabag sa demolition team ug nagpasibaw sa iyang pagsupak kay suma niya wala kini miagi sa saktong proseso. Hoy, maguyag! Hinoon, human sa usa ka oras nga negosasyon, mitugot na ang tag-iya nga ipatuman ang demolition. Apan pinaagi sa phone patch interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao kaniya, iyaha kining ipaabot sa korte. Ang napunig kaso sa ombudsman. Ang fair ka ayaw. Pagulagi conference na itabunan. Nansor tayo ang gobyerno, ma'am. Nagdoon ko nga yung process sa ilang himukon. Ang pobre din yung kamanong mo ko, pobre ka. Pero nga ano ba ang mga gato nga nagtukay development sa Marino kung diniwa Manilabdi. Base sa notice of demolition nga gipakita sa Barangay Council sa Malabog sa GMA Regional TV, nakalatid nga gimando ang pagdemolish sa mga matud pa illegal structures sama sa mga cottage, cabins, swimming pool ug ubang resort facility. Ang order pirmado ni Davao City Administrator Attorney Francis Layog. Napadalhan na matud pa og order of removal ang tag-iya ni atong December 2024 ug gihatagan og 7 ka adlaw nga matanggal ang maong mga structures apan wala daw kini gituman. Nahimutang matud pa ang resort, partikularmente ang Lake Makaduhong, sulod sa 91 hectares nga watershed area base sa certification gikan sa Department of Environment and Natural Resources niadtong September 2016. Buot pasabot nalakip daw kini sa jurisdiction sa barangay. Pinaagi sa Barangay Ordinance Number 06 Series of 2000. Dinhi gibawal ang pagtukod og illegal structures aron maprotektahan ng lugar. Pagka 2001, after adtong sa year 2000 na barangay ordinance, nag-issue pod ang city government ang sangguniang panglungsod resolution number 2523-01 granting legislative approval to the barangay ordinance number 6 series of 2000 of Barangay Council of Malabog, Paquibato District, Davao City, otherwise known as an ordinance prohibiting any person from entering and constructing illegal structure within the watershed reservation of Lake Makaduhong, Barangay Malabog, Paquibato District, this city. Sumala sa tag-iya. Ang investigation katong 2018 ang dapat tunguhan kay ang sentro and regional office ang naging tandak og investigation. From 2016 to 2018 bago na resolve. Na-ay certification, dili watershed ang area. 1962, ipalit mo sa akong parents na lugar. Iandi ang lugar, anong mawawa man ning ako may actual occupan. Dunay panawagan ang tag-iya sa lokal nga panggamhanan. Munta paminaw niya, investigahan niya og taro. Kung pwede, mag-istorya ko sa iya. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao kabahin ang LGU kalabot ni ini nga issue. Sara ato usab ning gipaabot sa DENR 11 ug sumala pa nila wala nila kini gikumpirma kung na-certify ba gyud nga ang Lake Makaduhong isip watershed area ug magpagula na lamang daw sila og official statement. Sara. Kay daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka van nga dunay kargang smuggled cigarettes ang nadisgrasya atol sa gipaygayong hot pursuit operation sa General Santos City. Samtang SUV nga convoy sa van nga dunay kargang smuggled cigarettes o gigukod sab sa kapulisan naharang. Upat ka mga sakay niini arestado. Lakip niini ang usa ka pulis ug usa ka miyembro sa Philippine Coast Guard. Ani ang report. Nagkatag na sa kalsada kining mga sigarilyo human nabangga sa punuan sa kahoy kining puti nga van sa Diversion Road sa Barangay Sinawal, General Santos City
pasado alas 2 sa kadlawon kaganina. Gumikan sab sa impact, ilabihan kaguba ang unahan og likod nga bahin sa sakyanan human natumbahan og punuan sa kahoy. Matud sa General Santos City Police, nahitabo kini human nagpahigayon og hot pursuit operation ang kapulisan. Wala matud pa mihunong ang maong van diyang miabot sa 2nd Mobile Force Company checkpoint sa Sarangani. Gani, hapit pa niini nabanggaan ang usa ka pulis nga nag-duty sa mong lugar. Busa na alarma sila. Duna say convoy ang maong van nga usa ka itom nga SUV nga misutoy sab og padagan. Busa gigukod kini sa kapulisan. Nasayra na lang nga nadisgrasya na ang puti nga van ug wala na ang driver. Ginapangita na kini sa otoridad. Samtang dalisab naharang sa kapulisan ang itom nga SUV sa mong lugar sab. Nasayrang dunasay mga kinargang smuggled cigarettes ang maong SUV. Nadakpan ang upat ka mga sakay niini kung asa ang usa niini usa ka lalaking police staff sergeant nga na-assign sa South Cotabato. Samtang ang usa ka lalaki miyembro sa Philippine Coast Guard nga na-assign sa Jensan. Samtang ang laing duha 43 anyos nga lalaking taga South Cotabato ug 21 anyos nga lalaking taga Palimbang Sultan Kudarat. Balog na ang maong mga dinakpan ug ipaubos na sa inquest proceedings. Ginasulayan pa sa GMA Original TV 1 Mindanao nga makuhaan sila og pahayag. Samtang ginasuta pasab ang kinatibukang kantidad sa mga smuggled nga sigarilyo. Nagpadayon pa ang investigasyon sa otoridad. Dako to salamat sa atong kapulisan nga nagtrabaho ato para mahinto o matag message sa atong mga kapulisan nga dili gyud unta mo involved anang transacting, transporting of smuggled goods. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Duha ka sunog ang sagunson nga miulbos sa Cagayan de Oro City kung asa dili moubos ngadto sa upat ka panimalay ang naugdaw. Damyos sa maong sunog miabot ngadto sa sobra 1 million pesos. Anya report. Adlaw Miyerkules, pasado alas 11 sa gabi, miulbo ang dakong sunog sa V. Castro Street sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Sa mga kuhang hulagway sa Bureau of Fire Protection, tataw ang kadako sa kalayo. Matod sa Carmen Fire Station, dali nilang gisaka ngadto sa ikatulong alarma ang maong sunog. Labi pa nga digkit-digkit kini ug adunay mga dagkong establishmento sa palibot niini. Sa ilang tala, miabot ngadto sa tulo ka mga balay ang nasunog ug usa ka parte sa usa ka patigayon. Anaa sa unom ka magbanay nga apektado, samtang damyos miabot ngadto sa kapin 1.1 million pesos. Abi na ko kanang experience na ko sa kanang sa news lang bitaw. In real life ba? Diyan mo ma-feel day, no? Lahi ra gyud. Atong i-consider nga made of light materials, so gid kayo pag ano niya, ulbo niya, paspas. O napagid ang dili na to i-neglect ang kaning sa hangin. Wind direction niya. Swerteng walay kinabuhi nga nakalas atol sa mong hitabo. Dugang sa kabumbiruhan, samot nga nagpalisod sa ilang pagresponde ang pagdagsa sa mga tawo o kakulang sa kooperasyon sa uban. Pasado alas 12 sa tungang gabi, nadeklarang fire out ang sunog o ginaberipika pa kung unsa ang hinungdan niini. Kung kanun ta ingani nga sitwasyon no nga total na may bombero, ato lang untang ihatag ang responsibilidad sa ilaha nga sa amoa nga kami mo bahala magkuan sa kalayo o kamo magpaabot ra gyud mo og ihuna-hunaon ninyo inyong safety kay kami ganaw na pud mi sa mong safety. Samtang una pa man ang sunog sa Carmen, adtong Miyerkules pasado alas 11 sa buntag, usa ka balay ang naugdaw sa Zone 2 CDOR SHP 3 sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Hinoon, paspas nga miresponde ang Bulwa Fire Station sa lugar. Daling napakgang ang sunog o wala na mikatay sa kasigbit nga mga panimalay o eskwelahan nga duol sa lugar. Walay nasamdan atol sa hitabo o mikabat ngadto sa 54,000 pesos ang damyos sa sunog. Actually, pag-abot na mo, bakit really ang mga residente dito no, nagpasalamat po sa residente dool dito sa Panimalay kay nag-initiative po sila which is pa na ang atong mga programa no, nga naatay sipag sa pag-train kanila. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Magpatuman og no work, no pay ang mga employers sa paghinumdum sa anibersaryo sa EDSA People Power Revolution, sumala sa Department of Labor and Employment. Kini man gideklara sa Malacañang nga Special Working Day ang February 25, 2025 adlang Martes.
Kano sa ginhandom ang anibersaryo sa EDSA People Power Revolution nga mo'y mitapos sa duha ka dekada nga pagdumala ni kanhi Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Busa sa gipagula nga Labor Advisory sa DOLE, ikonsidera nga ordinary working day ang adlaw Martes alang sa pagsweldo o ubang benepisyo. Magpabilin nga 100% ang sweldo sa empleyado sulod sa 8 oras nga trabaho ni anang adlaw nga mo'y kinahanglang bayaran sa employer. Kung dili mo trabaho ang empleyado anang adlaw, wala sabsiyay sweldo. Gawas lang kung dunay company policy, practice o collective bargaining agreement nga bayaran ang dili mo trabaho sa special working day. Daghang lugar gihapon sa nasod ang posibleng ulanon. Sa Mindanao, kini epekto sa easterlies. Sumala sa Pag-asa, daghang lugar sa Luzon ang apektado sa amihan. Ang ubang lugar sa Luzon ug Visayas, ulanon epekto sa shear line. Samtang magdala og mga pag-ulan sa Mindanao ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang ulanon sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Caraga ug Davao Region. Posible gihapon ang mga kusog nga ulan busa magpabiling alerto sa pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipasakaan og kasong kriminal ug administratibo ni Iligan City Congressman Celso Rehencia ug laing upat pa ngadto sa ombudsman si Iligan City Mayor Frederick Siao tungod sa wala matud paghihuman nga palao market project sa syudad. Apan depensa sa mayor, igo ra siya may sunod kung unsa ang gipirmahang kontrata sa miaging administrasyon. Ani report ni Argil Relator. Kasong kriminal ubos sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Article 217 sa Revised Penal Code o kasong administratibo tungod sa grave misconduct and grave abuse of authority ang giatubang karon ni Iligan City Mayor Frederick Siao. Adlaw Martes, dihang gisumite ni Iligan City Lone District Congressman Celso Rehencia ug laing upat pa ang mga dokumento aron pasakaan og mga kaso si Mayor Siao sa Office of the Ombudsman Mindanao sa Davao City. Nag-ugat ang reklamo sa wala natapos nga 960 square meters nga palaong market project sa Iligan nga gisugdan pagtukod panahon sa administrasyon sa kanhing mayor ug karon Congressman Rehencia ug wala pagihuman sa kasamtangang administrasyon ni Iligan City Mayor Siao. Akong gipangita ang hustisya sa kwarta sa katawhan sa Nagbayan sa Iligan during the time nga ako ang mayor. So gigastuhan na, gitiguman na ito na sa kantidad nga 590 million o ang pagbidding na niabot kini og 583 million kapin. Mipasaka matud pa og reklamo ang kontraktor ngadto sa Construction Industry Arbitration Commission kun SIAC batok sa City Government of Iligan sa pagdumala ni Mayor Siao ug midaog ang kaso pabor sa kontraktor. Apan bisan pa man og naay kaning kuan ang SIAC instruction sa ilaha nga pabayran sa syudad kay ang ilahang gi-allege nga substandard ang merkado ang SIAC nga mga engineers wala man kakita niini. So instead nga bayran sa kantidad nga 268 million plus kaning na-interest penalty per annum. So, ang ilahang gimo, wala nila bayri, gipakontrata og lain. Sa kabahin ni Mayor Siao, politika ang ugat hinungdan sa pagpasang-at og kaso batok kaniya. Yan para sa akin dahil malapit na election, that's part of political harassment, no? Kasi we're from different parties at kami yung
lumalaban dito sa iligan. Dili ni politically motivated nga naman. Si Xiao, mayor man ang gidaganan. Ako, congressman man akong gidaganan. Hinoon, dili pa makakomento ang mayor batok sa mga reklamo sang litula pa ni ini mabasa ang formal complaint na gipasaka batok kaniya. I would like to remind the public that siya yung pumirma. Siya yung pumirma, meaning siya yung mayor at the time. Siya yung pumirma ng kontrata. So me, being the incumbent mayor na sumunod sa kanya, I'm only following what was written in the contract. Aminado ang mayor nga dunay managlahing findings sa completion rate sa City Engineer's Office ug sa kontraktor. Busa wala bayri sa iligan LGU. There's a findings coming from CPT or Carlito Talagok Civil Engineering Services. Ang status sa ato ang structural stability report sa kabahin sa merkado is below standard, meaning na ay structurally defective. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og kabahin si Congressman Rehencia kalabot sa nahimong pahayag ni Mayor Xiao. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Pagbatok sa fake news ug kung paunsa mahimong responsableng botante ang gihimug-atan atol sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series Visayas Leg. Ani report. Human ang malampusong Mindanao Leg sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, sunod nga destinasyon ang Visayas. Sa University of San Agustin sa Iloilo City ang una sa 4 ka venue sa Visayas Leg. Sumala ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Dakong tabang ang gidalit sa mga speaker aron magiyahan ang kabataan ug komunidad. I hope you will join us in our mission and share with your families, friends, and communities that for this election and beyond, dapat totoo. Gipaambit ni GMA Integrated News Social Media Manager Hana Petrache ang saktong paagi sa paggamit sa social media. Let us use social media for social good. Use it for your advocacies to help other people make wise decisions. Importansya sa local news ang gihimug-atan ni GMA Regional News Correspondent Zen Kilantang Sasa. Pay attention to local news and hold your leaders accountable. The more aware we are, the stronger our democracy becomes. Malaumon ang University of San Agustin community nga pinaagi sa eleksyon, mupatigbabaw ang kamatuuran. It is a sad reality that this truth, whom we believe, has becoming relative. That when we are not careful of, it will enslave us. Gawa sa mga estudyante sa University of San Agustin, misalmot sab ang pipila ka senior high school students sa University of the Philippines, Visayas. After learning a lot here in the session, I am more wise and more encouraged to vote. Midagsasab ang mga estudyante sa Santuario de la Salle sa University of St. La Salle, Bacolod. Gipahinumdum ni GMA Synergy sportscaster and sports analyst Martin Coach Hammer Antonio nga mahimong wais sa pagboto. You have to pick people that would fight the good fight for us. Tabang lider nga dunay maayong intensyon sa pagtabang ang dapat piliun, sumala ni broadcast journalist Susan Enriquez. Pumili ng mga tamang kandidato. Otherwise, kung hindi natin gagawin ito, magpapatuloy ang matinding kahirapan. Nagtuusab si broadcast journalist Mariz Umali nga ang tanan dunay kapasidad nga makabalo kung unsa ang tinuod. May kapangyarihan tayong labanan ang fake. Simulan natin sa pagiging mapanuri. Pinaagi sa masterclass, mas nahimong porsigido ang mga estudyante nga kontrahon ang fake news. Be vigilant as well as to be mindful, to be educated enough to choose leaders. Sumala ni Brother Joaquin Severino Martinez, kayang kontrahon ang fake news kung magtinabangay ang tanan. Our hope and our dreams can come true if we come together
and work together. Tumungsab sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series nga makauban ang tanan sa Panata kontra Fake News campaign. Because we understand the important role your generation, our generation, plays in helping achieve an honest and truthful election and in advancing our commitment to fight misinformation and disinformation. Mipakitang gilasab sa iyang vocal prowess si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel atul sa aktibidad. Nagsilbi-sab nga host si GMA Synergy Sportscaster Mortin Javier. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Ianunsyo sa Davao Light and Power Company nga adunay pag-ubos sa singil sa kuryente ang kumpanya karong bulan sa Pebrero. Sa impormasyon nga nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa DLPC, dunay kapin 58 centavos matag kilowatt-hour nga pag-ubos karong bulana. Hinungdan nga anaa sa 8 pesos and 40 centavos per kilowatt-hour ang singil gikan sa 8 pesos and 99 centavos per kilowatt-hour niadtong bulan sa Enero. Pagpasabot sa DLPC nga ang pag-ubos sa singil karong bulana tungod sa pag-ubos sa singil sa Philippine Wholesale Electricity Spot Market sa Mindanao. Mao kato mauling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.